Ginagawa ko ang aking tungkulin ng pag-record ng mga himno sa iglesia. At talagang maganda ang kalidad ng mga nai-record na himno. Madalas na pinupuri ng mga kapatid ang gawain ko. Mabilis na lumipas ang mahigit sa 10 taon, napansin ko na marami sa mga himnong pinakinggan nila ay nai-record ko, kaya nagmamalaki ako. Kalaunan, isinaayos ng iglesia na makipagtulungan ako kay Brother Liming. Lubos siyang interesado sa pag-record ng mga himno at alam niya ang ilang kasanayan. Sa simula, masigasig ako sa pakikipagtulungan kay Liming at magkasundo kami. Sinubukan kong ituro sa kanya ang mga pamamaraan sa pag-record na alam ko. Pagkatapos matutuhan ni Liming ang ilang bagong pamamaraan sa pag-record, iminungkahi niya na ang paggamit sa mga bagong pamamaraang ito ay magbubunga ng mas magagandang resulta. At sumang-ayon din sa kanya ang mga leader ng iglesia na subukan ito. Naisip ko, ginagawa ko na sa loob ng maraming taon ang tungkuling ito ng pag-record. At may kaunti akong pagkaunawa sa mga pamamaraan na sinasabi mo. Kahit ako ay medyo nahirapan sa mga bagong pamamaraan. Ilang araw ka pa lang dito at gusto mo nang gumamit ng mga bagong pamamaraan sa pag-record? Hindi ba't masyado kang mayabang? Bukod dito, komplikado ang mga bagong pamamaraan na ito at hindi isang bagay na pwedeng matutuhan ng mabilis. Sa tingin ko ay nag-aaksaya ka lang ng oras mo. Hindi ko sineryoso ang bagay na ito. Matapos mahirapan si Liming sa mga bagong pamamaraan sa loob ng ilang araw, hindi masyadong magaganda ang mga unang pag-record at nadama rin ng mga kapatid na hindi kasiya-siya ang mga resulta. Kaya naisip ko na hindi epektibo ang mga bagong pamamaraan na ito at nagpatuloy akong gamitin ang dating mga pamamaraan para sa pag-record. Nagulat ako paglipas ng ilang panahon. Malaki na ang hinusay ng mga himnong inirecord ni Liming gamit ang mga bagong pamamaraan. Lumikha ito sa loob ko ng isang pakiramdam ng krisis. At naisip ko, may bentahe ang mga pamamaraan ng pag-record ni Liming. Bagamat medyo magiging mahirap ito sa simula, nagbubunga ito ng mas magagandang resulta para sa pag-record ng mga himno at sinasang-ayunan ito ng karamihan sa mga kapatid. Bukod dito, mabilis na humuhusay ang mga kasanayan ni Liming sa larangang ito. Kung magsasanay siya rito ng ilang panahon pa at maging eksperto sa mga bagong pamamaraang ito, hindi ba't hahanga at tutuon ang lahat sa kanya? Pagkatapos ay mawawalan ako ng katayuan sa isip ng mga tao at hindi ko na magagawa pang iparamdam ang presensya ko. Bukod doon, hindi kaya sasabihin ng mga kapatid na inirecord ko ang mga himno gaya pa rin ng dati sa loob ng maraming taon nang walang anumang pagsulong. Samantalang 2 buwan pa lang naririto si Liming at nakagawa na siya ng pagbabago na nagbubunga na mas magagandang resulta kaysa sa akin. Iisipin nilang mas may kakayahan si Liming at siguradong hahamakin nila ako. Ano na ang mangyayari sa reputasyon ko kung gayon? Ginagawa ko na ang tungkuling ito ng pag-record sa loob ng maraming taon. Hindi ko pwedeng hayaang napakabilis akong lampasan ni Liming. Hindi ko ito matatanggap. Ano man ang mangyari, hindi ko pwedeng hayaang madaig niya ako. Para maiwasang mahigitan ni Liming, nagsimula akong gumising ng maaga at magpuyat para pag-aralan ang mga dating pamamaraan. Nang bumuti ang mga pag-record at sang-ayunan ng nakararami sa mga kapatid, mas napanatag ako. Iniisip na, sa pagkakataong ito, naipakita ko sa mga kapatid na mas magaling pa rin ako kaysa sa iyo. Kulang ka pa, kaya sumuko ka na lang.
Pero kalaunan, nakita ko na pinag-aaralan pa rin ni Liming ang mga bagong pamamaraan na nagdulot para medyo kabahan ako. Nag-alala ako na kung magtagumpay siya, papalitan niya ako. Kaya naisip ko, sana hindi ka sumulong. Mas maganda kung mabigo ang pagsasaliksik mo. Nang sa ganoon, mapapanatili ko ang katayuan ko at hindi mahahamak. Palagi ako nag-aalala na mapalitan ni Liming. Kaya sa isip ko ay nagsimula akong dumistansya sa kanya at nagkaroon ng pagtangi laban sa kanya. Unti-unting naging hindi maganda ang tingin ko sa kanya at lalong lumamig ang saloobin ko sa kanya. Minsan, kapag nakikita akong masigasig at masayang tinatalakay ni Liming ang tungkol sa kanyang mga bagong pamamaraan, galit na naiisip ko, sentro ka na naman ng atensyon ngayon. Kalaunan, noong makita kong kinailangan ni Liming ng tulong sa pagsasaliksik niya sa mga bagong pamamaraan, ayaw kong makisangkot. Sabik na umaasang mabibigo siya. Minsan nakadama ako ng kaunting pagsisisi. Iniisip na hindi talaga ako nakikipagtulungan sa kanya. Hindi ba't panonood lamang ito ng walang ginagawa habang nahihirapan siya? Pero ang katiting na pagkakonsensyang ito ay mabilis na nasupil ng aking tiwaling disposisyon. Kalaunan, para pasukuin si Liming sa pagsasaliksik niya sa mga bagong pamamaraan, nagsimula akong magdahilan. Sadyang sinasabi ang mga bagay gaya ng, medyo apurahan ngayon ang gawain ng pag-record ng mga himno at umuubos ng napakaraming oras ang pagsasaliksik mo sa mga bagong pamamaraan. Siguro, dapat tumigil ka na. Gayunpaman, hindi siya naapektuhan ng aking mga salita at nagpatuloy sa kanyang masusing pananaliksik. Isang araw, nagbunyag ng isang mayabang na disposisyon si Liming. Iginigiit ang sarili niyang pamamaraan at pinungusan siya. Palihim akong natuwa. Iniisip na, tingnan mo, iyan ang mangyayari kapag nagpapakitang gilas ka. Ilang araw ka pa lang nandito. At dahil lamang may kaunti kang alam, akala mo ay makapupunta ka rito at makapagpapasikat. Ipinapakita kung gaano ka katalino. Ngayong napungusan ka na, kakalma ka na. Nang panahong iyon, unti-unting lumalaki ang inis ko kay Liming. Kapag nagtutulungan kami sa aming mga tungkulin, halos hindi kami nag-uusap. At kung mag-usap man, dahil sa kinakailangan lang. Merong malaking emosyonal na distansya sa pagitan namin. Napagtanto ko na nahulog ako sa paghahanap sa kasikatan at katayuan, pero hindi ko ito mabitiwan. Hindi mailarawan ang emosyonal na kaguluhang naranasan ko ng panahong iyon. Bawat araw, pagod ang pakiramdam ko, naliligalig ang espiritu ko at hinang-hina ako. Dahil sa kawalan namin ng matiwasay na pagtutulungan, hindi naging maganda ang epekto ng mga nai-record naming himno na nakapekto rin sa pag-usad ng aming gawain. Nagdulot sa akin ng matinding pagabagabag ang pagharap sa mga resultang ito. Pero pakiramdam ko ay naipit ako at hindi ko alam kung paano babaguhin ang sitwasyon. Nang panahong iyon, madalas sumasagi sa isip ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Kung sa buhay mo ay hindi ka nagdurusa para sa katotohanan o naghahangad na makamit ito, maaari kayang ninanais mong maramdaman ang panghihinayang sa oras na malapit ka nang mamatay? Kung gayon, bakit ka naniniwala sa Diyos? Ano ang iyong makakamit sa pamumuhay para sa kapakanan ng iyong laman at pakikipaglaban para sa kapakinabangan at kasikatan?
Paulit-ulit kong pinagnilayan ang mga salita ng Diyos at inisip na, totoo nga, bakit ba ako nanampalataya sa Diyos sa loob ng maraming taon? Para lamang ba ito makipagkompetensya sa aking brother para sa kasikatan at pakinabang? Ano ba ang makukuha ko sa huli sa pananampalataya sa Diyos ng ganito? Sa panahong ito, nakikipagkompetensya ako sa aking brother para sa kasikatan at pakinabang. Nauhulog sa kadiliman at naiwawala ang gawain ng banal na espiritu na nagresulta sa pasakit at pahirap. Pagkasuklam at pagkamuhi ito ng Diyos sa akin. Ano ang saysay ng paggawa sa aking tungkulin sa ganitong paraan? Nanalangin ako sa Diyos na nagsasabing, O Diyos, namumuhay ako sa paghahangad sa kasikatan at pakinabang at napakasakit nito. Pakiusap, ilabas mo ako sa kalagayang ito para makagawa ako ng matiwasay kasama ng aking brother ng kaisa sa puso at isipan para matupad ng maayos ang mga tungkulin namin. Kalaunan, nakita ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Bawat isa sa inyo ay nakaakyat na sa tugatog ng maraming tao. Nakaakyat na kayo upang maging mga ninuno ng masa. Masyado kayong wala sa katwiran at naghuhuramentado kayo sa gitna ng lahat ng uod na naghahanap ng isang maginhawang lugar at nagtatangkang lamunin ang mga uod na mas maliliit kaysa sa inyo. Malisyoso kayo at may maitim na hangarin sa inyong puso na higit pa maging sa mga multo na lumubog na sa pusod ng dagat. Naninirahan kayo sa ilalim ng dumi. Ginagambala ang mga uod mula ibabaw hanggang ilalim, hanggang sa mawalan na ng kapayapaan ang mga ito, nag-aaway sandali at pagkatapos ay kumakalma. Hindi ninyo alam ang inyong lugar, subalit nilalabanan pa rin ninyo ang isa't isa sa dumi. Ano ang mapapala ninyo sa ganyang sagupaan? Kung totoong meron kayong pusong may takot sa akin, paano ninyo naaatim na mag-away-away sa aking likuran? Gaano man kataas ang iyong katayuan, hindi ba't isa ka pa ring mabahong maliit na uod sa dumi? Magagawa mo bang magpatubo ng mga pakpak at maging isang kalapati sa himpapawid? Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, nagkamit ako ng kaunting kabatiran sa aking sarili. Dati, naniwala ako na nagawa ko ang tungkulin ko ng pag-record ng mga himno sa loob ng maraming taon, na nagtataglay ako ng espesyal na husay at natatangi ako. Mataas ang tingin ko sa sarili. Naniniwala na nararapat hangaan ng iba ang kaunti kong kasanayan at palagi kong pinahahalagahan ang sarili ko at mataas ang aking pagturing dito. Noong simula kong makatrabaho si Liming, hindi ko pa siya hinangaan noong una. Pero noong umusad siya ng kaunti gamit ang mga bagong pamamaraan at naggamit ng pagsang-ayon ng mga kapatid, nagsimula akong mag-alala na baka madaig niya ako sa hinaharap. Para mapanatili ang katayuan ko sa isipan ng mga kapatid, nagsimula akong tingnan si Liming bilang isang katunggali at palihim na nakipagkompetensya sa kanya. Sa kabila ng kaalaman kong may limitadong potensyal sa pagsulong ang mga lumang pamamaraan ko ng pag-record, ayaw kong sukuan ang sarili ko at matutuhan ang mga bagong pamamaraan. Kalaunan, nang makita kong unti-unting gumagaling si Liming sa mga bagong pamamaraan at nasinang-ayunan din ng ilang kapatid ang paggamit niyon, nangamba ako na baka mapalitan ako at nagsimula akong tingnan siya ng hindi maganda sa bawat aspekto, sabik na umaasa na mabibigo siya sa kanyang pananaliksik. Noong pungusan siya,
Natuwa ako roon. Nagdiriwang sa kasawian niya. Gayon din, tuwing nahaharap siya sa mga paghihirap, hindi ako nag-alok ng tulong at sinubukan ko pang pigilan ang pagkapositibo niya sa kanyang pananaliksik sa pagsasabi ng mga mapanuyang pahayag. Umaasang susuko siya na makapagsisiguro sa aking katayuan. Tumuon ako sa pakikipagkompetensya para sa kasikatan at pakinabang. Nag-alala lamang sa pagpapanatili ng aking katayuan at na hindi ako mapalitan. Sa katunayan, gaano man karaming espesyal na talento ang tinataglay ng isang tao o gaano kahusay ang kanyang abilidad, sa mga mata ng Diyos, maliit na nilikha lamang siya na walang maipagmamalaki o maipagyayabang. Pero sa aking katiting na kasanayan, naging palalo ako. Iniisip na naiiba ako sa iba at palaging naghahanap ng isang posisyon sa puso ng mga tao para matamasa ang kanilang paghanga. Naging napakayabang at walang katwiran ko. Kalaunan, nabasa ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos. Malupit na sangkatauhan, ang pang-iintriga at pagpapakana, ang pag-aagawan at paghahablutan sa isa't isa, ang pagkukumahog para sa kasikatan at kayamanan, ang pagpapatayan, kailan ba ito matatapos? Bagamat nakapagsalita na ang Diyos ng 100,000 mga salita, walang isa man ang natatauhan. Ang mga tao ay kumikilos para sa kapakanan ng kanilang mga pamilya, mga anak na lalaki at babae, para sa kanilang mga propesyon, kinabukasan, katayuan, karangyaan, at pera, para sa pagkain, damit, at salaman. Ngunit meron bang sino man na ang mga pagkilos ay talagang para sa kapakanan ng Diyos? Kahit sa gitna ng mga kumikilos para sa Diyos, kaunti lamang ang nakakakilala sa Diyos. Ilan ang hindi kumikilos para sa kapakanan ng kanilang sariling mga interes? Ilan ang hindi nang-aapi at nagtatakwil ng iba para sa pagpapanatili ng kanilang sariling katayuan? Tumago sa puso ko ang mga salita ng Diyos na gaya ng isang matalim na espada. Sa kanyang mga salita ng paghatol at pagkastigo, nakita ko na alang-alang sa pagprotekta sa aking katayuan, binaliwala ko ang mga interes ng iglesia, sinupil at itinaboy si Liming, at nagbalak ng pakana at pakikipagkompetensya para sa kasikatan at pakinabang nang walang anumang lugar sa puso ko para sa Diyos. Sa pagninilay-nilay ko noong kararating pa lang ni Liming, nagawa ko pang tulungan siya ng may pagmamahal at nakasundo siya ng matiwasay. Pero kalaunan, dahil nakita kong pinaghuhusayan niya ang mga bagong pamamaraan, natakot akong malalampasan niya ako at na maiwawala ko ang katayuang nakamit ko sa isipan ng mga kapatid sa loob ng ilang taon. Nagdulot ito na sumama ang loob ko at itaboy siya, sabik na umaasang mabibigo siya sa kanyang pananaliksik. Umiwas din akong makipag-usap sa kanya. Sinusubukan pa ang bawat posibleng paraan para mapabagsak siya at pinipigilan ang kasigasigan niya. Talagang mapaminsala ang kalikasan ko. Lubos na pinagtitibay ng pag-record ng mga himno ang buhay ng mga kapatid. At mahalaga ito sa pagpapalaganap ng ebanghelyo at pagpapatotoo tungkol sa Diyos. Lipas na ang mga lumang pamamaraan ng pag-record na ginagamit ko. At pwedeng magbunga ng mas magagandang resulta sa pag-record ng mga himno ang paggamit ng mga bagong pamamaraan na magiging kapakipakinabang sa gawain ng ebanghelyo.
Dahil wala akong nakitang mas magandang solusyon, matiwasay dapat akong nakipagtulungan kay Liming sa pagsasaliksik ng mga bagong pamamaraan ng may kaisang isipan. Gayunpaman, hindi ko isinaalang-alang ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at sinira pa nga ang gayong mahalagang gawain para protektahan ang aking reputasyon at katayuan. Ipinakita nito na wala ako kahit isang kapirasong pagkatao at walang kahit isang kapirasong konsensya at katwiran. Lubha akong makasarili. Sa pamamagitan ng patuloy na pakikipagkompetensya at paggawa ng mga pakana laban kay Liming, ginulo ko ang gawain ng pag-record ng himno. Nabulag ng paghahangad ko sa kasikatan, pakinabang at katayuan at ginawa ang mga bagay na lumalaban sa Diyos. Ginawa kong lugar ng digmaan ang lugar kung saan ko ginagawa ang aking tungkulin at itinuring ang tungkulin ko bilang isang kasangkapan upang tiyakin ang aking katayuan at kabuhayan. Talagang kinasusuklaman at kinapopuotan ito ng Diyos. Naisip ko si Pablo na nakipagkompetensya rin para sa kasikatan at pakinabang. Noong ipinagkatiwala ng Diyos kay Pedro ang responsibilidad ng pagpapastol sa mga iglesia, talagang iginalang at sinuportahan ng mga kapatid si Pedro. Nainggit si Pablo. Sinadyang maliitin si Pedro at nagpatotoo tungkol sa kanyang sarili. Nakamit ni Pablo ang pagsamba at paghanga ng mga tao. Tinutupad ang kanyang pagnanais para sa kasikatan at katayuan. Pero nasa mali siyang landas, inaakay ang mga tao sa kanyang sarili at sa huli ay itiniwalag at pinarusahan siya ng Diyos. Katulad ng kay Pablo ang pananaw ko sa paghahangad at ang landas na sinusundan ko. At kung magpapatuloy ako ng ganito nang hindi nagsisisi, haharap din ako sa parehong kaparusahan. Kung kumapit pa rin ako ng mahigpit sa reputasyon at katayuan, magiging lubos na kahangalan iyon at nakakaawa. Kalaunan, mas nagbasa pa ako ng mga salita ng Diyos. Mula pa sa simula ng gawain niya sa buong sansinukob, itinakda na ng Diyos ang maraming tao upang paglingkuran siya, kabilang na ang mga taong may iba't ibang kalagayan sa buhay. Ang pakay niya ay tugunan ang kanyang mga layunin at tapusin ng maayos ang kanyang gawain sa lupa. Ito ang pakay ng Diyos sa pagpili ng mga taong maglilingkod sa Kanya. Dapat maunawaan ng bawat taong naglilingkod sa Diyos ang layunin niya. Sa pamamagitan ng gawain niyang ito, mas nakikita ng mga tao ang karunungan at ang pagkamakapangyarihan sa lahat ng Diyos at ang mga prinsipyo ng kanyang gawain sa lupa. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na pinipili ng Diyos ang lahat ng klase ng tao para ipalaganap ang kanyang gawain ng ebanghelyo at galing sa Diyos ang mga kaloob at talento ng mga tao. Itinatalaga ng Diyos ang mga tao sa mga tiyak na tungkulin at binibigyan sila ng mga tumutugmang talento para epektibo nilang magamit ang mga espesyalidad nila sa paggawa ng kanilang mga tungkulin na kapakipakinabang sa gawain ng sambahayan ng Diyos. May talento si Liming sa pananaliksik ng mga bagong pamamaraan, habang may kaunti akong teknikal na karanasan. Kataas-taas ang kapangyarihan at pagsasaayos ng Diyos na magawa namin ng magkasama ang mga tungkulin at gusto niyang punan namin ang mga kalakasan at kahinaan ng isa't isa at matiwasay na magtulungan upang matupad ng maayos ang mga tungkulin namin. Ito ang layunin ng Diyos. Nang malaman ko ito, ayaw ko nang mamuhay sa aking tiwaling disposisyon.
Habang humuhusay ang mga kasanayan ni Liming, napansin ko na unti-unting mas gumaganda ang mga resulta ng pag-record gamit ang mga bagong pamamaraan. At kinilala ko na ang paggamit sa mga bagong pamamaraan na ito ay mas kapaki-pakinabang para sa gawain ng sambahayan ng Diyos. Handa kong isantabi ang pride ko at matuto kay Liming. Gayunpaman, naisip ko rin, ilang taon ko nang ginagawa ang tungkuling ito at mataas ang tingin sa akin ng mga kapatid. Pero si Liming, nakararating lang dito, ay may mga nagawang pambihirang tagumpay sa pamamaraan. Kung magpapakumbaba ako para matuto mula sa kanya, ano na lang ang iisipin ng mga kapatid sa akin? Sobrang nakakahiya iyon. Sobra akong naasiwa dahil sa kaisipang ito at nahirapan akong bitiwan ang kayabangan ko na pagtatantong masyado akong nakakapit sa katayuan ko. Sa pagninilay-nilay ko kung paanong dumating si Kristo sa lupa nang may pagpapakumbaba at pagiging tago at hindi kailanman itinaas ang sarili niya sa pamamagitan ng kanyang katayuan o nagpakitang gilas. Napagtanto ko na ang katiting kong kasanayan at nakamit ay nagdulot para maging masyado akong mapagmataas, naghahanap ng paghanga ng iba. Wala akong kamalayan sa sarili at napakayabang ko. Ibinigay ng Diyos ang mga kasanayan at talentong taglay ko at wala akong maipagmamalaki. Kung hindi ako handang magpakumbaba at matuto mula sa brother, hindi rin ako huhusay sa technical. Kaya nanalangin ako sa Diyos. O Diyos, handa akong isantabi ang pride at katayuan ko para matuto mula kay Liming. Pakiusap, bigyan mo ako ng lakas na maging bukas at matiwasay na makipagtulungan sa brother. Isang araw, kami lang ni Liming ang nasa recording studio at nagkusa akong hayagang ibahagi sa kanya ang kalagayan ko. Sinabi ko kung paano ako nakipagkompetensya sa kanya para sa kasikatan at pakinabang. Ibinahagi rin sa akin ni Liming ang kanyang kalagayan. Pagkatapos naming mag-usap, nawala ang balakid sa puso ko at nakadama ako ng higit na ginhawa na para bang nawala ang pader sa pagitan namin. Nabasa ko rin ang 2 sipi ng mga salita ng Diyos na nagbigay sa akin ng ilang praktikal na gabay kung paano matiwasay na makipagtulungan sa aming paggawa ng mga tungkulin sa hinaharap. Sabi ng makapangyarihang Diyos, maging kayo man ay mas bata o mas matandang kapatid na lalaki o babae, nalalaman ninyo ang tungkulin na dapat ninyong gampanan. Yaong mga nasa kanilang kabataan ay hindi mapagmataas. Yaong mga mas matatanda ay hindi negatibo ni umuurong. Higit pa, nakakaya nilang gamitin ang lakas ng bawat isa upang mapunan ang kani-kanilang mga kahinaan at nagagawa nilang maglingkod sa isa't isa nang walang pagtatangi. Isang tulay ng pagkakaibigan ang nabubuo sa pagitan ng mas bata at mas matatandang kapatid na lalaki at babae. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, nagagawa ninyong mas maunawaan ang isa't isa. Hindi hinahamak ng mga nakababatang kapatid na lalaki at babae ang mga mas matandang kapatid na lalaki at babae, at ang mga nakatatandang kapatid na lalaki at babae ay hindi nag-aakalang mas matuwid kaysa sa iba. Hindi ba't maayos na pagtutulungan ito? Kung lahat kayo ay mayroong ganitong paninindigan, kung gayon ang kalooban ng Diyos ay tiyak na maisasakatuparan sa inyong henerasyon. Kailangan kayong magtulungan ng maayos para sa layunin ng gawain ng Diyos, para sa kapakinabangan ng iglesia,
at upang hikayating sumulong ang inyong mga kapatid. Dapat kang makipag-ugnayan sa iba na bawat isa ay pinupunan ang pagkukulang ng iba at humahantong sa mas magandang resulta ng gawain upang magpakita ng pagsasaalang-alang sa mga layunin ng Diyos. Ito ang tunay na pagtutulungan at ang mga gumagawa lamang nito ang magtatamo ng tunay na pagpasok. Ang layunin ng Diyos ay hindi para magmagaling ang nakatatanda o kumapit sa mga lipas na bagay at hindi maging mapagmataas ang nakababata. Dapat silang matiwasay na magtulungan para tuparin ng maayos ang kanilang mga tungkulin. Bagamat matagal ko nang ginagawa ang tungkuling ito, hindi ako masyadong sumulong sa teknolohiya sa pag-record. Interesado si Liming sa pagsasaliksik sa bagong teknolohiya at nagkaroon na ng kaunting tagumpay. May mga kasanayan siya na wala ako, kaya ang pakikipagtulungan sa kanya ay makapupuno sa mga pagkukulang ko at magiging kapakipakinabang sa aming mga tungkulin. Dapat kong ibaba ang sarili ko at matuto ng mga bagong pamamaraan sa kanya. Nagtutulungan para isagawa ng maayos ang aming mga tungkulin. Pagkatapos niyon, natuto ako at nagsaliksik ng bagong teknolohiya kasama ni Liming. Sa gabay ng Diyos, mas luminaw ang pag-iisip namin habang pinag-aaralan ang mga kasanayan at mabilis na naayos ang ilang problema na dating mahirap lutasin. Sa pamamagitan ng yugtong ito ng karanasan, lubos kong nadama na lubhang masakit ang pamumuhay para sa kasikatan at katayuan na humahantong sa kadiliman sa aking puso at nang hindi maipaliwanag na pagdurusa na hindi matatakasan. Nakita ko kung gaano ako kalalim na nagawang tiwali ni Satanas. May isang malakas na pagnanais para sa katayuan at napakayabang ko. Kasabay nito, naranasan ko rin na matuwid at banal at hindi maaaring salungatin ang disposisyon ng Diyos. Gaya ng sinabi ng Diyos, "Nagpapakita ako sa banal na kaharian at itinatago ang aking sarili mula sa lupain ng karumihan." Noong namuhay ako sa tiwaling disposisyon ng pagpupunyagi para sa kasikatan at pakinabang, hinamak ako ng Diyos at nagtago siya sa akin, at namuhay ako sa kadiliman, lubhang nagdurusa sa kaluluwa ko. Gayunpaman, noong tanggapin ko ang paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos at handang isantabi ang pride at katayuan ko para makipagtulungan kay Liming, nakita ko ang gawain at gabay ng banal na espiritu. Nagdala sa akin ng kaginhawahan at kalayaan ang mga salita ng Diyos, at nadama ko mula sa kaibuturan ng puso ko kung gaano kahanga-hangang isagawa ang katotohanan at mamuhay ayon sa mga salita ng Diyos.